nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. Let's focus on what benefits every Filipino. O, tama nga naman. Galing po sa bunganga mo yan, Bongbong Marcos Jr. eh. Sana naman daw po, hindi pagtakpan ng rally na ito ang impeachment na hinihingi ng bayan. Sino nagsabi sa iyo, Franz Castro, ang humihingi ng impeachment dito ang taong bayan? Ang kapal na mukha mo talaga. At ito pang isang pinakamalupit na salot po ng ating bansa. Walang iba po kundi si Trillanes. Itutuloy daw po ang impeachment ni BP Sara. Sama na. Grabe ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino. Tapos ito yung uunahin ninyo. Kayong dalawa ni Franz Castro. Kahit hindi naman siya imbitado, umeksen na po si Carlo Nograles doon po sa isinagawang peace rally dito po sa amin sa Davao City. At bakit ka na andyan? Agaw eksena. Hindi nga pumunta si Tatay Duterte dyan sa lugar na iyan para hindi mahaluan ng politika, tapos ikaw, umeksena ka dyan mismo sa event ng INC? Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Kung ang hangad po ni Ka Eduardo Manalo kapayapaan sa ating bansa, lalo-lalo na po ng mga kasamahan po niya, iba naman po ang hangarin itong mga sakim sa kapangyarihan na nakaupo pa rin po sa pwesto at gusto manatili dito. Pakinggan nyo pong mabuti ang mensahe po ng spokesperson po ng INC na si Ka Edwin Sabala para naman po malinawan kayo kung ano po talaga tinutumbok nitong peace rally na isinagawa po nila noong nakaraang araw. At ipapakita ko po sa inyo ang mga taong sakim sa kapangyarihan at gusto ng kaguluhan dito sa ating bansa na wala po talaga silang ibang hinahangad kundi po ang sirain ang ating bansang minamahal. Ito po muna at pakinggan nyo at panoorin ang sinabi po ng spokesperson ng INC. Pwede po pakipaliwanag lang po para sa benefit ng viewers namin kung bakit po ba nagkaroon itong National Rally for Peace? Bakit daw po nagkaroon itong National Rally for Peace, mga idol? Yan po ang katanungan nitong reporter. Nagpasya ang Iglesia ni Cristo na isagawa itong National Rally for Peace sapagkat nararamdaman namin at nakikita na kailangan na sabihin sa sambayan ng Pilipino, pabalikin natin sa kapayapaan, papanumbalikin natin ang pagkakaisa sapagkat malala ang mga suliranin ng ating bansa at binabalik-balikan namin yung sinabi ng ating Pangulo na yun ang unahin sapagkat pagka yung nais ng iba ang ating inuna ay walang makikinabang kahit isang Pilipino ayon sa kanya. Malinaw po sa mensahe. Sinusunod lang po nila ang sinabi po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya po nila isinagawa itong National Rally for Peace. Kami naman ay mga mamamayan din gaya ninyo. Kaya nararamdaman namin yung nararamdaman ng marami sa ating mga kababayan, lalo pa yung mga mahihirap, para mabalik sa kanilang atensyon ng paglilingkod ng mga inihalal natin. Isipin yung kapakanan nila. Balik tayo doon sa kapayapaan. Magkaisa tayong lahat. Balik po tayo sa kapayapaan, magkaisa po tayong lahat. Yan po ang mensahe. Tutukan muna ng mga inihalal yung kanilang gampanin bago ang iba pang bagay. Tutukan po muna ninyo ang inyong tungkulin. Mga inihalal naming opisyal ng gobyerno nung 2022 election. Pero iba po yung tinatrabaho nila. Para lang po malinaw, naikasa po itong rally na ito dahil sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Naikasa itong Rally for Peace bunga noong opinyon ng ating Pangulo, ng President Ferdinand Marcos Jr. Ano po yung opinyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya po naikasa itong National Rally for Peace? Nung sinabi niya na, to paraphrase what he said, this will not benefit even a single Filipino. So, yun ang aming panawagan. Let's focus on what benefits every Filipino. O, tama nga naman. Galing po sa bunganga mo yan, Bongbong Marcos Jr. Anak na tinapay, bakit hindi ka nagsasalita? Kumilos na nga ang INC. Pero bakit ikaw wala ka pa ring imik? Hahayaan mo ba na magkagulo pa ang ating bansa dahil lang dito sa minimithi ng iyong pinsan na si Martin Romualdez?
Ito pa nga mga Lodi, isa sa pinaka grabe na opisyal ng gobyerno pero gusto talagang magkagulo ang ating bansa. Walang iba kundi si Franz Castro. Ang mensahe niya dito sa isaginawang peace rally ng INC mga Lodi. Sabi niya dito, INC rally meant to protect VP Sara from accountability. Rep Franz Castro. Ano po yung sinasabi niyang accountability? Sana naman daw po hindi pagtakpan ng rally na ito ang impeachment na hinihingi ng bayan. Sino nagsabi sa iyo, Franz Castro, ang humihingi ng impeachment dito ang taong bayan? Sabi pa niya dito mga idol, sana lang ay hindi ito yung katulad ng sinabi na baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment kay VP Sara Duterte. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal na hustisya ay yung accountability ng sino mang opisyal kahit na si Sara Duterte. Rep Franz Castro, ang kapal na mukha mo talaga. Humihingi ang sambayan ng Pilipino ng kapayapaan lalong-lalo na ang Iglesia ni Cristo. Hindi po impeachment complaint ang hinihiling nila. At ito pang isang pinakamalupit na salot po ng ating bansa. Walang iba po kundi si Trillanes. Di umano mga idol, post po ito sa Paulo Duterte supporters. Itutuloy daw po ang impeachment ni VP Sara. Sama na. The Magdalo Party List will join the following pro-impeachment event. January 16 at EDSA Shrine. January 18 at EDSA People Power Monument. January 31, multi-sectoral rally. Antonio Trillanes. Ang kakapal na mukha ninyong dalawa ni Franz Castro para hangarin nyo ang impeachment kay VP Sara Duterte at gusto nyong guluhin ang ating bansa. Grabe ang paghihirap ng sambayan ng Pilipino tapos ito yung uunahin ninyo. Kayong dalawa ni Franz Castro, hindi po ang bayan ang sumisigaw ng impeachment. Kayo lang na mayroong takot na maibalik sa posisyon ang Duterte bilang Pangulo ng Pilipinas dahil nga manganganib na naman ang grupo na ibinuo ni Joma Sison. Kaya takot na takot kayong maibalik sa posisyon ang Duterte. Tama ako, mali. At eto naman si Trillanes, dahil nga sa kimto sa kapangyarihan, gagawin ang lahat para lang mapabagsak ang mga Duterte. Dahil nga, simula nung naupo ang Duterte, mga idol, hindi na po siya nanalo kahit kailan pa. Tumatakbo nga mayor ng Caloocan to mga idol. Ewan ko lang kung makalusot to Malay natin. Kasi nga, gagamitan ng pera kung di tayo nagkakamali. Yun ngang katunggali ni Martin Romualdez sa kanilang distrito bigla na lang nawala sa listahan Baka mangyari din ito sa mayor. Yan po sa Caloocan, wag naman sana. O, di ba mga idol? At eto pa mga Lodi, ang pinakamalupit. Kahit hindi naman siya imbitado, umeksen na po si Carlo Nograles doon po sa isinagawang peace rally dito po sa amin sa Davao City. Diyan po sa San Pedro. Ewan ko na lang po kung gaano po talaga kakapal ang mukha nitong taong ito at meron pa siyang pa-picture-picture dun po sa may bandang stage. Na hindi naman po ito about sa political rally. Ito po ay peace rally, Carlo Nograles. At bakit ka na andyan? Agaw eksena. Hindi nga pumunta si Tatay Duterte dyan sa lugar na iyan para hindi mahaluan ng politika tapos ikaw umeksena ka dyan mismo sa event ng INC? Hindi nga pumunta si Mayor Basti Duterte para nga hindi magkaroon ng kulay itong ginawa nilang rally tapos nandyan ka umeksena, Carlo Nograles? Anak na tinapay naman, oo. Ang dami pong nag-react sa ginawa po nitong tao na ito. Sinasabi po nung iilan mga idol, epal, ang kapal na muka. Makikita nyo po sa comment section. Sobrang nakikitaan po natin siya ng maduming kulay ng politika mga idol. Kasi kung matino ang utak nito ni Carlo Nograles, hindi siya pupunta at aagaw ng eksena dyan po sa isinagawang peace rally ng INC. Umaakyat pa po sa stage, nagpipicture, anong ipapalabas mo dyan? Sasabihin mo sa iyong post na, nakoy, nakikiisa dito sa isinagawang peace rally ng INC. Gusto po namin ng pagkakaisa. Gusto nyo ng pagkakaisa tapos bigla nyong trinaydor ang mga Duterte? Tapos ito pa, ang isa mga Lodi. Quadcom member Kong Fernandez nagpakita ng suporta sa peace rally ng INC. Sinasabi pa dito, and I quote, nakikiisa po tayo sa peace rally ng Iglesia ni Cristo, karapatan ng mamamayan na magkaroon ng maayos na pagpapahayag ng kanilang damdamin. Kaya mabuhay po ang INC, Kong Dan Fernandez.
Talaga lang, Kong Dan Fernandez, di ba kayo ang pasimuno kung ba't tayo nagkakawatak-watak yang Quadcom na yan? Kung hindi ba naman kayo mga sip-sip, dahil lang dito sa ginawa po ng rally ng INC, kala nyo talaga nakikiisa sila. Pero pagkatapos ito mga Lodi, ano ang gagawin nila? Balik na naman po sila sa investigasyon kay Tatay Duterte at kay BP Sara Duterte. Anong pinagsasabi nyo? Nagpakita ng suporta. Mahiya-hiya naman kayo sa balat ninyo. At ito talaga ang pinaka nakakainis no? Bongbong Marcos Jr., bakit hanggang ngayon wala ka pa rin kibo sa nangyayari sa ating bansa? Ikaw mismo dapat ang nagsasalita dito para matapos na itong kaguluhan. About dyan sa impeachment kay BP Sara Duterte, di ba ikaw na rin nagsabi na hindi mo hahayaan na mangyari ito? Bakit? Nangingibabaw pa rin ang mga kampo ni Martin Romualdez para talakayin ang impeachment complaint kay BP Sara Duterte. Wala kang kibo sa mga pinaggagawa nitong olipores ng iyong pinsan. Malinaw na hangarin po ng INC mga Lodi kapayapaan. Pero ang ibang hangad po ng mga nasa posisyon mga Lodi sirain po ang ating bansa. Walang iba kundi si Franz Castro at ang grupo nito at si Trillanes. Huwag nyo na po sanang pagbigyan na makaupo itong mga tao ito. Lalong-lalo na po yung mga pakitang tao lamang pero ang nasa likod pala nito, kami lang ang kaban ng ating bayan. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin kahit anong mangyari.